Uy, ano, friend ko yan? Oo, yung friend natin, CJ. Thank you, CJ. Thank you po sa mga very sport participants natin. And so now, guys, Okay, without further ado, sa ating pong last and final speaker, again, we would like to welcome Pastor Alan Gallego! Lord. Who's blessed so far? So far blessed. Ayan. Hallelujah. Sige. So this is the last session and parang iksi, no? Kasi makahanap ko talaga 2-day conference eh. Kaya lang, stay in the good. So, nakakatuwa lang po that whatever the speakers have been sharing to us, talagang yung nag-ano siya eh, nagko-collect na rin. Tama po ba? Kaya ba ako na masasabi? So, sige, pray muna tayo. Mas nalahit kang kanina. Nakita niyo ba yun? Hindi ako yung pamahalag. Sige, so stand up. Pray muna tayo. Ayan. Thank you, Lord. Last session na and we're believing that, alam mo yun, may mga pinagdadaanan lang tayo, mga difficulties financially or iba yung different aspects of our lives. Sa lahat ng aspect ng buhay natin, mag-breakthrough tayo lahat. Okay? Remember, when God created Adam and Eve, saan sila nilagay? Garden of Eden. Eden means pleasure. It means delight. Isang lugar kung saan sila magiging masaya. So, hindi tayo ilalagay ni Lord sa isang situation na ano yun, na lalagay mo na dyan para maging miserable yung buhay mo. God wants us to live our lives to the fullest. Okay? May joy, may peace, may abundance, may prosperity, may good health. Okay? So, sige, before I start, pray mo rin sa katabi mo, sa kanan, sa kaliwa, and pray that for this last session that sasaluhin natin lahat ang pinrepare ni Lord para sa atin. That we will not waste anything that God has prepared. Okay? So, ayan. Last session na ngayon, paninuan ako. Pray mo na rin ito PowerPoint. Ayaw last session na rin naging natin pa. Ayan. Lord, we thank you for this wonderful time. Simula first session, second, third, fourth, and now, Lord, as we enter the last session, Father, we pray, Lord, na lahat kami, Lord, let our hearts be ready to receive. Lord, let our minds be alert, Lord God, and Lord, focus on your word. At namin, Lord, let no work of the enemy, no hindrance will prevail, Lord God. Alam namin, Lord, that what we are doing today, Lord, ikaw po nag-set nito, kaya meron kang nakahanda na pagpapala para sa aming lahat. Your plan is to bless us so we can be a blessing to many, many people, Lord God. Gusto mo kami gawin, Lord, channels of blessings. Lord, just like your covenant with Abraham, that you would bless us so we can be a blessing to the nations, Lord God. At Lord, naniniwala kami, pag ikaw nag-bless, hindi small time, Lord God. Pag nag-bless ka, because you said, Lord, the silver and the gold is mine, says the Lord. And even, Lord, sabi mo, the cattle on 1,000 hills is mine. Sa iyo lahat ng bagay, at dahil sa iyo ang lahat ng bagay, Lord, ipapagkatiwala mo ito sa mga taong handa na Panginoon. So prepare us, Lord. Prepare us, katulad nga nung sa kanina kay Kuya Tony, Lord, yung breakthrough sa character nagsisimula ito. Tinitignan mo yung
character namin kung ready na kami para dun sa breakthrough na hinihingi namin. We give you praise, God. We give you glory. In Jesus' name, everybody say, Amen. Amen. Actually, that's a very powerful statement. Alam nyo ba, anytime the Lord can bless us, anytime the Lord can actually make you a millionaire. Tama? Pero hindi tayo lahat ready na. Right? Kung hindi ka ready, tama yun eh. Pag hindi ka ready at binuhos ni Lord, yung sobrang laking pagpapala, it could lead to your destruction. Diba? Spiritual destruction, mapapahama ka. Kaya importante dito, always, katulad ko sinabi nila Marvin kanina, yung purpose. If you're praying for riches, bakit? If you're praying for promotion, bakit? Dapat hindi ma-echapuera si Lord at yung kingdom niya sa usapan. Tawag ko ba natin? Lord, gawin mo ako milyonaryo. Para saan? Sabi nga ni Kuya Alex kanina, ano yun? Para ng pumorma. Gagawin ng milyonaryo ni Lord para maging maporma ka lang. Right? Hindi ganun. Everything must be focused on the kingdom of God. How we can advance the kingdom and make it spread dito sa mundo. Okay? So dito po, pag-uusapan natin ngayon yung 7 manifestations of breakthrough. Binigay sa akin ni Lord, kasi ito po minsan ang problema. Sa atin, pag sinabi natin blessing, ano siya, parang lahat na. Right? So pag sinabing blessing, parang isang bagsakan na yan, na ganito lalo na sa culture of revival, uy, grabe naman, yung nararanasan ni Kuya Ronnie, grabe, magkano yun? A day, di ba, libo-libo, para pa-impart naman, pa-impart. Pero nakita niyo yung hard work niya, yung perseverance niya, kahit nagsimula sa maliit, nagtyaga, binili pa niya yung mga ano niya sa Marikina, kaysa Fairview. Layo nun, from South to Fairview. So minsan tayo ngayon gusto natin puro shortcut na lang, impart. Tawag pa natin na everything, ako naniniwala, hindi lahat pwedeng ma-impart. Like, kunyari, si Joseph, ano naging position ni Joseph sa Egypt noong pagkatapos ng kanyang pinagdaan ng napakatindi? Pag-ilan siya? Second only next to Pharaoh. Lord, gusto ko ganun kay Joseph, promotion. Pero bago dumating si Joseph sa promotion, yung temptation, tinakbuhan niya. Nalala niyo yun? Inaakit siya ng Potiphar's wife, pero tinakbuhan niya. Pero ikaw, pag may temptation, niyayakap mo. Pero you're expecting promotion. Tapos ini-expect mo, darating na ng promotion sa buhay mo by simple impartation. Tama ba natin? So makikita natin dito na may iba-ibang dynamics ang iba't ibang mga bagay sa Bible. Okay? May mga ilang bagay makukuha sa hard work, may mga bagay kahit hindi hard work. May breakthrough na dumarating through favor. Iba yun. Okay? May mga tao, para sa kanya napakadali lahat ng bagay. Hindi naman niya pinagpaguran yun. Like kunyari, dalawang tao nag-abroad, bakasyon, Hong Kong. Diba? Yung isa talagang sumayin-layin, nagpagod para makapag-Hong Kong, yung isa nilibre lang. Kaya libre. Okay pa. Okay pang dynamics, pero parehong blessed. Okay? So dito, we're going to talk about the 7 manifestations of breakthrough. Pag sabihin niyo ako, pag masyadong nag-kick yung teacher mode ko, ang primary gift ko po, nagaling kay Lord is the gift of teaching. Kaya minsan talagang yan. So, first thing I would like to share. 1 Kings 3:5, ito yung kwento ni Solomon, kung siya naging king ng Israel. At Gibeon, the Lord appeared to Solomon during the night in a dream. And God said, ask for whatever you want me to give you. Wow! Sino dito gusto mag-ganyan na ni Lord? Ask whatever you want me to give you. Hindi nun. Ano na yung katabi mo? Ano hingin mo? Patik-pilit daw. Pwede pitik-pilit na lang. Pitik-pilit. Anong hihingin nyo pag sinabi yan ng Diyos sa inyo? O kunyari mamayang gabi lang, bago matulog, nagliwanag yung kwarto mo, and the Lord would appear in your room, tapos sabihin sino ba? Sino ulit ang ating bawa dito?
Di ba? Anak, Belen, anong gusto mo? Sabihin mo lang at kahit ano, ibibigay ko sa'yo. Pastoralmente, ano sabihin, di ba? Lord, yung ani ko, maging masagana. Di ba? 200 sako ng mais. Kasi sila po ay nagtatanim sa bukid. Di ba? Tapos ang ganda ng mais. So that's my question to you. What would you ask God? Okay? So, sabi dito, now, O Lord my God, you have made your servant king in place of my father David. But I am only a child, a little child, and do not know how to carry out my duties. Hindi ko alam, Panginoong Diyos, kung paano maging mabuting hari. Nakuha ninyo? Hindi ko alam, wala siyang idea. Hindi niya mag-google kung paano. Okay? So give your servant a discerning heart to govern your people and to distinguish between right and wrong. For who is able to govern this great people of yours? The Lord was pleased that Solomon had asked for this. So God said to him, since you have asked for this, and not for long life, or wealth for yourself, nor for the death of your enemies. Tatlong bagay na pwede raw sanang hinihingiin, pero hindi na hiningi. Okay? So, sabi niya, but you have asked for discernment in administering justice, I will do what you have asked. Sino dito gusto ng answered prayers? Sa hapon. Mga kapatid, alam niyo ba ang answered prayer, pinaka-basic form of blessing na lang yan. Okay? I will give you a wise and discerning heart so that there will never have been anyone like you, nor will there ever be. So sa lahat ng mga hari na pinanganak except for Jesus, dahil si Jesus mismo, anong sabi ng Bible? He is the wisdom of God. Okay? So sa lahat ng normal na tao, walang hihigit sa wisdom ni Solomon. So sinagot mo yung prayer niya. Yes, and God answered that prayer to a degree na walang pwedeng pumantay. Yun yung sinasabi natin, He can do exceedingly and abundantly more than you could ever ask for or imagine. Yung binigay sa kanya, sobrang sukat ng wisdom. Now, meron kasunod. Moreover, everybody say moreover. May pabonus pa si Lord. Moreover, I will give you what you have not asked for. Ayan na, nag-level up na. Yung hinihingi mo, bibigay ko sa iyo to sa sobrang tinding degree na wala nang papantay sa iyo. Pero, there's more. Okay? Moreover, I will give you what you have not asked for. Sino dito gusto mo kahit hindi mo hinihingi kay Lord, bibigay na. Naniniwala kayo ibang level na to? Ibang level na to, hindi lang siya answered prayer. Okay? So, what you have not asked for, both riches and honor, so that in your lifetime you will have no equal among kings. And if you walk in my ways and obey my statutes and commands, as David your father did, I will give you a long life. Ito gusto ko maintindihan ninyo. Hihimay-himayin natin ito. 3 blessings ang binanggit dyan sa 12, 13, and 14. Ano yung tatlong blessing? Number 1, wise and discerning heart. Sabi ni Lord, I will give you a wise and discerning heart. Second blessing na sinabi ni Lord, I will give you riches and honor. Third blessing, ano sabi? I will give you a long life. Ano? Paano dumating yung tatlong bagay na yun kay Solomon? Same way? Same path? Same process? Iba-iba. 3 blessings, 3 different paths. Hindi isa yung, kumbaga, imagine nyo to sa langit. Sa langit may boss. Okay? Nakakonect. Okay? Iba-iba yan. Yung tatlong blessing na ito, hindi siya dumaan sa isang channel. Iba-iba. At yun yung gusto kong maintindihan nito na hindi lahat pwedeng impart lang, impart. Pray for me, kapatid. Nakuha natin? Kanina mo ba may tanong ako sa inyo, ano yung tanong ko? Ano ba ang breakthrough? Monergistic o synergistic? Pag sinabing monergistic, si Lord lang, wala kang role. O synergistic, may role ka. Diba? So ito yan. Isa-isahin natin to. So yung unang pinaka-basic na nangyari dito is what we call answered prayer. Tignan niyo yung verse 5. Sabi ni Lord, ask for whatever you want me to give you. So magot si Solomon, give your servant a discerning heart. Diba, ask and you shall receive. Tama ba? Oh, verse 11, I will do what you have asked.
Paano kung hindi siya nagas? Di mo na ibibigay. Ang tawag dito, 1:1. 1:1 to. Ano gusto mo? Ito po, Lord. Okay, ito. Yun yung pinaka-basic form of breakthrough. Hiningi mo, binigay sa'yo. Okay? At ang prayer ko, hindi lang ito yung mararanasan ninyo sa buhay ninyo. Dahil hiningi mo, bibigay mo, mamaya, malapang-erang yung testimony ko, sila po lahat ng entrepreneur. Ako po ay tumatayo bilang pastor. Hindi po ako negosyante. Okay? Pero grabe po ang mga breakthrough na ginawa ni Lord sa pamilya ko, sa buhay ko, na masasabi ko, Lord, okay lang na hindi ako nag-physical therapy sa abroad. Pero kung nag-pastor ako, hindi mo kami pinabayaan. Okay? So, verse 11, I will do what you have asked. Okay? Verse 12, I will give you a wise and discerning heart. So, parang 1:1. Tumingin ka, ito Lord, sige, bibigay ko sa'yo. Okay? Diyan dumating ang wisdom through answered prayer. Pero yung pangalawa, level up na eh. Tingnan niyo yung pangalawa. Ano yung second blessing? Riches and honor. Sabi ni Lord, I will give you riches and honor. Paano dumating kay Solomon? Through prayer? No. Hindi na hiningi yun. Ang sabi sa verse 10, the Lord was pleased. Everybody say pleased. Sabi ni Lord, dahil hindi mo hiningi ang mga kalaban mo, hindi mo hiningi ang kayamanan, ganyan, hindi mo hiningi ang mga bagay na ito, kung hindi ang hiningi mo ay wisdom, moreover, I will give you what you have not asked for. Na please, si Solomon was pleasing before the Lord, yung prayer niya was pleasing, kaya pati bagay na hindi na hiningi, binigay kay Lord. Tingnan mo ang katabi mo kung habang pleasing kay Lord. Ang tawag dyan, favor. Ibang level ang favor sa answered prayers. Nakuha po ba natin? Favor, the favor of God is a step above answered prayer. Yung taong to, hindi, grabe, answered prayer, ang dami. Pero may isang tao, hindi ito, di ba nga nagpipray, binubuhos ang libod natin. Hindi nga na hiningi, binibigay pa rin ni Lord. Hindi ko na po pinicturan, pero sobrang dami ko pong sapatos. Para sa isang pastor na sobrang dami na sapatos para na akong mga materialistic. Pati yung pabango, pinicturan ko, dami kong pabango, 15. Isang baka, sa pangita, ilang hindi, mga branded na pabango. Pag kinuwenta nyo lahat, aabot siguro na 6 digits. Parang pag tinignan mo, grabe itong pastor na ito, napaka-materialistic. Pero karamihan doon, bigay. Hindi ko hiningi kay Lord. Favor yun. I don't even bother to ask for those things kasi para sa akin, petty. Hindi po ba? Minsan ka ang problema ko ngayon, ano pa ba ako gagamitin ko? Summer, ang bagay sa summer, mga aquatic, saka floral fragrance, fresh fragrance. Diba? Alam ko na. Kaya pinagtatabi ko yun sa shelf ko. Lahat ng mga summer fragrances, lahat ng mga rainy, saka malalamig na fragrances. Karamihan doon bigay. Of course, may binibili rin ako. Okay? So, everybody say, pleasing to God. Yan ang prayer ko. Mga kapatid, yes, hard work will bring you far. Faithfulness and perseverance will bring you far. Pero pag na-please si Lord sa buhay mo, tumanda ka sa pagpapala. Tumanda ka, I'm telling you. Okay? So, tingnan nyo, ano sabi ni Lord? Si Lord na mismo nagsabi, moreover, I will give you what you have not asked for. Grabe! Pati hindi mo email ako bahala sa'yo, anak. Grabe ka, nakakatuwa ka sa amin. Okay? Riches and honor. So, pangatlo, ano yun? Pangatlong ibibigay ni Lord? Long life. Paano darating yun? Answered prayer ba? Hindi. Kahit mag-pray si Solomon, hindi niya mararanasan ng long life. Kahit pleasing ba siya? Hindi eh. Paano? If you walk in my ways and obey my statutes and commands, I will give you a long life. So tingin ninyo kahit mag-prayer and fasting siya, maglulupasay si Solomon, Lord, long life, Lord. Pero sabi ni Lord, bibigay ko yan sa iyo if you walk in my ways. Obey. Nakita nyo iba-iba?
Lahat kasi binabagsak natin ng isang bagsakan, blessings. Pero iba-iba yan ng dynamics, iba-iba yan ng proseso sa buhay natin. Yung blessing na nakatakda na dumating sa buhay mo through obedience, hindi mo makukuha kahit mag-prayer and fasting ka ng 40 days and 40 nights. Mahihintay si Lord na obedience sa iyo eh. Nakukuha natin, meron pong time, bibigyan ko, nasa praise and worship na siya nun, nandun pa tayo sa dating church, may kakasal ako. Saturday, practice ang praise and worship team, sumilip ako. Hindi na ako part ng praise and worship team, sumilip lang ako. So may 300 na lang ako sa wallet. Babiyahe ako. Alam niyo, malayong Batangas, 3 hours, parang lubog. Gano'n malayo. 300 na lang pera ko, so kinakabit ko yung 300. Sabi ko, Lord, may kakasal pa, at least pang gas. Kung hindi naman pang gas, pang McDo, on the way. Okay? Pero practice, meron kami bagong sound technician, kasama may anak nito sa practice. Biglang nandun ako, nanonood ng practice, sabi, Daddy, tatay, may pambiling merienda. Isang narinig ko yung reply ng tatay, yung break of heart ko. Sabi na ko, pasensya na anak, wala tayong pera, pambiling ng pagkain. I was a parent. And it broke my heart na makarinig ng magulang na hindi makabigay sa anak ng pamilya. Naantig yung puso ko, and then I heard the Lord say, lahat ng laman ng balik ko, bigay mo. 300 na lang. Sabi ko, Lord, paano na? Well, to cut the story short, kinamaya ko siya, sabi ko, kumusta na? Pero naka-ibig yung 300. Sumunod ako kay Lord. Okay, Tuesday, nalibigay sa akin, 20,000. Ang bilis! Ang bilis! Okay, so, obedience eh. Paano kung hindi ako nag-obey? Yung blessing ba na nakatakda para sa akin through my obedience would come? Hindi. Kahit tumuhod pa ako, itutug-tug ko yung ulo ko sa floor, praying, Lord, malapit na ikakasal ko, walang pera. Hindi natin yun. Tama natin? So yan ang gusto kong ma-realize natin. Okay, nagka-tithes ka, nag-o-offering ka. Pero outside the church, nag-iba kang buhay. Nakukuha natin? Kasi you could do the act. Pero anong command? Be holy, for I am holy. Hindi mo sinusunod yung command na obedience. So, if you walk, ever say, if, ang laking condition nun. Tama ba? Yung unang sinabi ni Lord, ano sabi ni Lord sa kanya? Sabi, ayun, ask for whatever. Conditional ba yan? Hindi. Ang layo, di ba? Nakuha natin, ang layo, magkaiba. So dito papasok ang tamang biblical interpretation sa pagkakaintindi natin sa concept ng blessing at ng breakthrough. Okay? So, kanina po ba yun? Intro lang yan. Okay. So, isa-isahin ko ba yun? How does breakthrough come? Breakthrough comes in different forms or different phases. Iba-iba ang mukha ng breakthrough. Kanina umaga yung first session natin, ano yung mukha ng breakthrough para kay David? Diba? Baal Perazim, Lord of the breakthrough. Bakit? Ano yung mukha ng breakthrough sa kanya? Victory in battle. Tama ba? Para kay David, nung nanalo siya sa battle, that's breakthrough. So iba-iba ang mukha ng breakthrough. Okay? Para kay Hannah, yung mama ni Samuel, ano ang breakthrough para sa kanya? Mabuntis siya. Kasi hindi siya magkaroon ng anak eh. So para sa kanya, yung pagbubuntis niya, that's breakthrough for her. So iba-iba ang mukha ng breakthrough. Sa taong may sakit, like yung babae na for 18 years, kuba siya, ano yung breakthrough niya? Yung biglang tumuwid ang likod niya. So breakthrough comes in different forms, many different phases. Okay? At gusto kong magkaroon tayo ng tawag dito, bird's eye view. Makita natin yung whole picture of what a breakthrough is. Okay? So tingin ko, nalapag ko na yung natawag dito. Pasakali ko. Malinaw na. Okay? So first phase of breakthrough, yung mukha, how breakthrough comes is through answered prayers or supplication.
Kunyari, si Hana, hindi nga magkaanak. Di ba? Ngayon, yung isang babae, sino bang pangalan ng babae na yun? Dahil maraming anak, kinukutsa siya. Di ba? Ano yan? Ganyan. Bigla nag-pray. Sabi ni Hana, Lord, ibigay mo itong bata dito sa akin at pag binigay mo siya sa akin, ibibigay ko siya sa iyo buong buhay niya. Iko-concentrate ko siya para sa iyo. And boom! Nabuntis siya, si Prophet Samuel. The greatest judge of all Israel. Okay? So, answered prayer. Yung breakthrough ni Hannah, it came through her fervent prayer. Di ba? Push! Pray until something happens. Nag-push siya. Hindi siya huminto hanggang sa, ayun na, sinagot na ni Lord ang prayer niya. Okay? So Elijah was a man just like us. He prayed earnestly that it would not rain, and it did not rain on the land for 3.5 years. Grabe. Because of Baal worship, nagalit ng Diyos. Okay? So, naging tuyo. Bakit rain? Kasi si Baal is nagadong rain. Prosperity. Sa Canaanite religion, si Baal ang nagpapaulan. Kaya nagiging mataba ang lupa. Nung nag-pray siya, Lord, huwag mo kang paulanin. Pakita mo sa mga tao na ito na hindi si Baal ang nagbibigay ng ulan, na ikaw ang nagbibigay ng ulan. Sinarado din nun sa langit. Answer prayer. Okay, sabihin mo sa'yo, kapatid, pray until something happens. Okay, huwag ka mag-quit, kapatid. Pray lang ng pray. Pray lang ng pray. Pray lang ng pray. Amen? Sabi nga sa Bible, di ba, ask for whatever. Ano yun? Yung kanina sinabi ni Lord kay Solomon, sinabi ni Jesus sa mga disciples niya. Di ba? Kahit ano sabihin mo lang sa prayer. In my name, and I will do it. Okay? So again, he prayed, and the heavens gave rain, and the earth produced its crops. So, ang unang mukha ng breakthrough is answered prayer. Ang grabe, Pastor. 3 years ko na pinag-pray ko, muntik na akong sumuko, para ayoko na. Pero biglang nag-pray ako. Tapos biglang, yun, nandiyan na. Breakthrough yun. Okay? So, sino dito prayerful? Okay, prayerful ka, mag-expect ka ng mga answers mo. Kung wala kang pinag-pray, ano expect mo? Wala. Okay? So, yan ang pinaka-basic. No shortage on earth can exhaust the supply of heaven. Do you believe that? Kung kinakapos ka, mag-pray ka lang. Ako po, nung unang dumating kami sa Las Piñas, 13 years po ako walang allowance dito sa church. 24 years na tayo, di ba? So for the first 13 years sa Las Piñas, wala akong allowance na natatanggap dito sa church. Sabi ko, Lord, may anak na ako, may pamilya na, ano paano? Si ate niya ang breadwinner. Pray ako, alam niyo, nagbukas si Lord. Bible study. Masarali, pwede ko mag-Bible study. Alam nyo, maliit lang naman, 2,000 per Bible study. Pero 4 times a week. Hindi may 8,000 ako. Tama ba? Tapos hindi lang yun. Pastor, Bible study ka. So, sa isang, dalawang lugar yun, kasi dalawa yung negosyo niya. So, sa dalawang business niya, may dalawang Bible study ako. So, 4,000 times 4, may 16K ako. Aman. Ganyan yun. Sabi ko, Lord, paano naman na, Lord? Siyempre, Pastor, priority ko talaga, kingdom of God. Pero siyempre, family, dapat hindi ko papabayaan. Bukas kasi Lord ng Bible study. Dalawang Bible study, 1 hour Bible study, yung 16 naman ka. Hindi malaki para sa inyo, ang maktuloy lang yun. Yeah. Pero sa akin, na nagsisimula ako dito sa Las Piñas ko, it's a big deal. Big deal para sa akin yun. Kaya na may 16K ako na additional. Tama ba na? Diba, nakapag-KFC pa tayo doon. Sino tayo doon? Sagot ko. Hindi mapayag yan, masama daw KFC sa birthday. Okay? So, keep on asking, keep on seeking, keep on knocking, mga kapatid. God answers prayers. Palakpakan natin si Lord. Second, pangalawang mukha ng breakthrough is reward. Yun yung sinabi ni Lord, if you walk in my ways, if you obey my commands and my statutes, I will give you long life. Second phase, pangalawang mukha ng breakthrough is it comes in the form of a reward for your obedience. Paano kung hindi ka susunod? Bakit matatanggap mo ba yung reward? Hindi. So,
balik lang tayo doon. May, sabi ko, Lord, grabe naman. 300. Sabi ko, bigay mo. Sige, 300. Tuesday, bulot ako, pinag-love gift 30,000. Eh, nung time na yun, malaki na yung 30K. Si Han, asa na si Han? Wala dito eh. Baby balon, maliit na lang. Sabi ko, Lord, thank you, Lord. Sino dito gusto maging obedient kay Lord? Mamaya, makikita nyo mamaya mga testimonies. Tatapusin ko muna itong teaching i-end ko sa mga testimonies. Okay? So, tingnan nyo to. Grabe to, testimony ni Isaac. Isa to sa mga gusto kong verses pagdating sa obedience. Tingnan nyo. Now there was a famine in the land. Besides the earlier famine of Abraham's time. Ano yung land na yan? Canaan. Yung lupang pangako. Ang sabi ni Lord, yung promised land will be a land flowing with milk and honey. Kaya lang yung time na yun, nagkaroon ng, ayan, famine. So, nagkaroon ng matinding tagtuyot. Isaac went to Abimelech, king of the Philistines in Gerar. The Lord appeared to Isaac and said, do not go down to Egypt. Bigyan ko kayo ng idea, ganito po yan. North, ito yung north. Actually, ito, pareho to, Canaan to, promised land. Northern promised land, nandyan, parang nandyan si Isaac. Itong southern part is Philistine territory. Pero it's still part of Canaan. Okay? Ang problema po dito, may mga Philistines. Maka-mortal enemy ng mga Israelites yan eh. Okay? So nagkaroon ng tagtuyot doon at nandito. Dito po sa part na to, ang Egypt. Ang Egypt kahit tagtuyot, laging masagana. Because of the Nile River. Nakuha natin. So, from there, pupunta siya dito sa Egypt kasi lahat ng tao, normally, dito pupunta. Kaya sabi ko sa yung katabi, hindi tayo normal eh. Ang Kristiyano, hindi tayo normal. We're supernatural. Hindi abnormal ang abnormal. Sabihin ko eh. Ang Kristiyano, hindi normal. Hindi naman abnormal. Tayo, supernatural. So, saan siya pumunta? Dito. Ang problema po sa Philistine territory, coastal. Ang harapan nila, Mediterranean Sea. Dagat. Meron ba kayo nakitang agricultural community sa harap ng dagat? Halos wala. Halos wala. Sabi ni Lord, diyan ka sa Gerar, sa Philistine territory. Diyan ka magstay. Okay? So, do not go down to Egypt. Alam ko, lahat ng tao pumupunta ron, lahat doon, nabubuhay. Pero dito ka kung saan ko sasabihin. Sabi mo siya katabi, kung saan sasabihin ni Lord, punta lang ha. So, live in the land where I tell you to live. Ito na. Stay in the land of Gerar for a while, and I will be with you and bless you. Kahit ikaw, papuntahin ni Lord sa pinakatuyot na lugar, kung kasama mo siya, sasagana ka. Kaya ito lagi ko sinasabi, hindi solusyon ang pag-abroad para umasenso. Kung Kristiyano ka na at yun ang mindset mo, ibig sabihin ang Savior mo sa kahirapan, abroad. Ang Savior mo sa kahirapan, si Lord. Hindi lang siya Savior ng kaluluwa mo. Savior din siya ng wallet mo. Stay. So nag-stay siya. Stay in this land for a while and I will be with you and I will bless you. Tignan nyo ito nangyari. Pakibasa. 1, 2, 3, go. Everybody say 100-fold. Oh, nag-100 times na in 1 year. Okay? Tapos pakibasa yung next naman. And Israel continued to grow. Grabe. Nag-100 times na yung tinanim niya. Bumalik na sa kanya maka 100 ulit, pero hindi pa rin huminto ang blessing sa buhay niya. And he became very wealthy. Tingin nyo kahit mag-prayer and fasting sa sumunod, hindi siya sumunod, magiging ganyan siya. Hindi. Kaya hindi rin lahat na mabuha sa prayer, actually. May mga bago. Tingin ko nga kahit hindi nag-pray si Isaac pero sumunod siya, makatanggap niya yan. Kaya nga nag-post ako sa Facebook recently, di ba? There's a time to ask, but there's a time to act. Ba't mo pag-pray? Inutusan ka na ni Lord kung anong instruction. Di ba?
Do you need further instruction? Binigyan ka na ng instruction ni Lord. So the next step is, sumunod ka na lang. Tingin yung breakthrough yan? Sobra. Umupuga na ng Egypt yung mga tao eh. Sobrang gutom nila. Pero nag-stay siya. In 1 year, nag-100 all return. Pero hindi pa rin ulit. Para naman natin si Lord. Grabe. Woo! Pangatlo, ito yung harvest through sowing. May tinanim ka eh. Yun ang law of reciprocity. May tinanim ka, pero kami expect na babalik sa'yo. Tama ko ba? So hindi types yan. Pero offerings mo, di ba? Yung first fruits mo, di ba? May nakita ka mahirap. He who lends to the poor, lends to the Lord. He who refreshes others will himself be refreshed. Minsan nga eh, may nag-message sa akin nung nasa ospital ako. Sabi, Pastor, nandiyan ka na sa ospital, nag-chemotherapy ka. Sabi, grabe pa rin yung mga post mo, nakaka-bless. Araw-araw, sinusubay pa yung mga post mo sa Facebook. Sabi niya, Pastor, nare-encourage naman ako. Eh, naniniwala ako sa simple gano'n, may balik sa akin yun. May balik sa akin. Okay? So, pakibasa po ito, do not be deceived, God cannot live up. A man reaps what he sows. Ito, a generous man will prosper. He who refreshes others will himself be refreshed. Ito ka nakakatawa, nasa hospital na ako. Ang total bill namin, 8.5 million. Pero habang nasa hospital ako, parang may mga tao na manhid, pag may message pa rin, Pastor, pwede ba makahingi ng tulong para sa anak ko? Promise. Sabi ko, may ganun talaga tao. Hindi sensitive. Nandun na ako, nagkikinom-hingi ng tulong. Wala akong magawa. Siyempre, alam mo, kami, mag-Gcash na ako, padala ko 3,000. Pagkasend ko ng 3,000, bigla rin yung Gcash pabalik sa akin, 50,000. Pastor, ang medical expenses niyo po, may magpapadala 30,000, may magpapadala 100,000. Pag may tinamin ka, pwede kang mag-expect na mayaanihin ka. Okay? Only a fool would expect something to harvest na wala naman siyang tinatanim. Eh, hindi nga lang fool yun eh. Ang tawag doon may saltik sa ulam. May expect mo to harvest, nagtanim ka pa. Kaya meron dito, pag kayo nakakita ng mga tao na nangailangan, kahit ikaw mismo na nangailangan, magbili ka pa rin. Tumulong ka pa rin. Yun yung naging lesson ko sa ospital eh. Sabi ko, Lord, testing ko ng faith ko, at testing ko ng compassion ko. I know I need money, we need money, pero kailangan din ito. O sige, padala 3K. May message naman, 1K, mas 3, 500. Kaya na sa hospital ako, nag-minister pa rin ako sa mga tao. Alam niyo yun, grabe naman balik ni Lord. Ngayon, mukha na akong hindi nagkakaroon ng problema. Ha? Breakthrough! Yung tingnan niyo ito. Whoever sows sparingly will also reap sparingly. Konti na rin mo, di konti rin na mo. Whoever sows generously will also reap generously. Of course, para sa isang tao, yung 1 million niya, baka pa rin lang para sa kanya, para sa iyo, ang 500, malaking bagay na, alam ni Lord ang capacity natin. Eh, hindi ito comparison, but God knows your capacity. Okay, wala pa naman si Lord. Yay! Ito po, para makasimple tips lang, saan ba pwede magbigay? Giving to the poor and needy. Yan, sobrang kailangan yan. Giving to the church. Yan, dapat talaga nagbibigay ka sa church. Giving to the work of God. Pastor, di ba yung work of God, church din yan? Hindi po. Kunyari, Operation Blessing. Hindi church yun. Pero pwede ka sumuporta nun. Okay? Kunyari, sa CBN Asia, yan, yung mga Compassion, Help International, yung mga ganyang grupo na ginagawa nila yung work of God outside the church, you can also give there. Tayo po, ang church natin ang binibigay sa Gideon. Saan yung Gideon's International? Okay, so taon-taon, nagpupunta dito, nag-share about yung mga Gideon's ministry, yung Bible nila. So, ang church natin, nagtatanim tayo sa Gideon's every year. Okay? So, yan, giving to the work of God and giving to the man of God. Ito mga katabi mo, man of God yan. Pagkatapos, pakainin mo sa McDo. Ilibre mo, mamugulat ka. Okay? Ang balik ni Lord sa'yo, papakainin ka ni Lord sa KFC.
Okay? Ito po, reasons why we give. Yung iba po dito narinig ko kay Bill Johnson. Okay? Maraming dahilan kung bakit magbigay. Ito po yung ilan. We give because there is a need. Nasa church ka, nakita mo yan ka. Warak-warak ka yung microphone na. Kaya ka man mag-donate ng microphone. May need. Huwag mo lang hintayin makarinig ka pa kay Lord. Kita mo na may need eh. Pagbigay ka. Okay? Pangalawa, give because there is a command. Kaya ngayong bata, ay, hindi pambiling merienda. Ako anak, wala ako eh. Eh, may command sila. Binigyan ko. Okay? Next. Give to honor and bless someone. Wala namang need. Wala ka naman narinig kay Lord. Pero alam mo naman talagang matuwid siya. Matamang lupa siya. Yung kata mo ba, matamang lupa? Di ba? Pag matamang lupa yan, i-oran mo siya, bigyan mo. Okay? Pang-apat, give as a form of thanksgiving. Sermon totoo na linggo. Ano ang unang-unang mention ng tithe sa Bible? Levitical command? Mosaic law? Sa Leviticus, Exodus, Deuteronomy, hindi. Ang unang mention ng tithe sa Genesis, si Abraham. Voluntary act of thanksgiving dahil nanalo siya sa bakbakan. Diba? Nagbigay siya kay Melchizedek. Wala pang command ng tithing doon. So, thanksgiving yun eh. Pang-lima, give as a form of a seed. Lord, magbibigay ako kahit walang need, pero ito bibigay ko, seed ko ito, Lord. Okay? And finally, give as a vow. Pangalawang mention ng tithing sa Bible, sino? Si Isaac, yung anak ni Abraham. Kung na-encounter niya si Lord sa Bethel, sabi niya, Lord, simula ngayon, lahat na ibibigay mo sa akin at lahat na makatanggap ko, I will give you again. So it was a vow. Pangako. So si Abraham, si Isaac, nag-tithe, pero magkaiba sila. Yung isa as a form of thanksgiving, yung isa as a vow. Sa Exodus, Leviticus, Deuteronomy na lang, lumabas yung law ng tithing. Malinaw? Okay. So ito na. Ang-apat na form ng breakthrough is favor. Through pleasing God. When you live a life that's a pleasing aroma before the Lord, kung pag inamoy ni Lord ang buhay mo, mabango sa iyo. Amoyin mo kaya katabi mo. Siguro by this time, hindi na siya pleasing. Displeasing na. May kwento po ako sa inyo, ito po totoong kwento to ha. There was a time na ang church natin nasa loob ng PF Resort, nagkaroon ako matinding pagsubok. Eh mga miyembro, ginawa ako ng issue. Pagkatapos ng service, nagkita-kita sila sa labas, tapos pinag-uusapan na ako. Yung nagpatawag ng meeting, galit na galit sa amin, yung pastor na yan, ganyan, ang pogi pa naman, kaya lang. Isipin talaga eh. Yung pastor kanin na yan, ganyan. So grabe yung mga salita na pinitawan. Narinig ko, inuwento sa akin ng meeting. So one time, siyempre pag pastor ka, ayaw mo naman ang ganun may katampuhan sa church, lalo na ako pa yung sinasabi na may problema. Iyak ako kay Lord, si Lord ang iyakan ko eh, siya yung stronghold ko. Nalisan ko doon kami ha? Siya yung stronghold ko eh. Pasok ako sa stronghold, iyak ko naman sa kanya. Tapos binigyan ako ng word ni Lord. Sabi ni Lord, puntahan mo sila sa bahay nila, mag-apologize ka. Sabi ko, Lord, ako na nga yung sinirahan eh. Ako pa pupunta sa bahay nila para kumain ng kawan. So may command. Actually, parang command na rin ito, command, tapos obedience, pero favor. Yung favor ang gusto ko ipakita. Sabi ko kay Ate May, puntahan natin sa Lord, puntahan natin sila sa bahay. Cut the story short, pumunta kami sa bahay nila, Pastor, kasi ganyan. Nag-explain ako. Na-realize nila, sila ang mali. Buong pamilya nila mali. Ay, kung mga palabas, tama ka. So I was vindicated. Una-una yun yung mga favor ni Lord. Vindicated ako. Bilang pastor, tama yung wisdom na narinig ko kay Lord, tama yung ginawa ko, hindi ako mali. Mismo silang buong pamilya na-realize. Okay? Pag uwi ko sa bahay, after a few days, madaling araw, siguro 4 a.m., nagising ako. Nakwento ko na ito noon. May naamoy ako sa panaginip ko na sobrang pinakamabangong pabango sa buong buhay ko. Eh sabi ko kasi ito, nalilig ako sa perfume. High school pa lang, nililigan na ako ng mga dito ko from abroad. So familiar ako sa iba't ibang mga fragrance. Nagising ako kasi para bang totoo yung amoy, sobrang bango. So 4 a.m.,
Sabi ko, saan yun? Eh, tignan ko, wala naman. Baba ako. Labas ako ng bahay, baka may neighbor kami na pumasok sa work ng madaling araw, baka nagtawa ko. Sabi ko, gusto ko nun. Gusto ko na magkaroon ng ganun scent. Ang bango. Kung ano man yung pabango na yun, kung hindi ko lang ko, makakabili ako. Wala. Lahat ng pintuan sarado, gate sarado, wala. Balik ako sa kwarto namin. Tulog si Ate Lee, tulog mga bata. Biglang narinig ko si Lord. Sabi ni Lord sa akin, Nard. Lord, anong Nard? Hindi ako si Nard. Ako si Allen. Parang Leonard, eh. Lord. No, Lord. Allen. Sabi ko yung Lord. Biglang sinabi ni Lord yung babae na nag-break ng alabaster jar. Sabi niya, dahil pleasing ka sa pangamoy ko, you are like nard to me. Hagulgul ako nun. Sabi ni Lord, your life is a pleasing aroma before me. 4 a.m. hanggang 9 a.m. din ako nakatulog. Para akong nakadrugs. Nakagulong lang ako energize. Grabe yung energy na naramdaman ko. Ito yung nangyari. After that, tatlong bagay ang nangyari. When I received the favor of God, na naging pleased, narinig ko yung pleasing aroma ko. Walang bagay na nangyari. Open doors. Grabe po sa isang linggo, minsan may 2 or 3 times ako nini-invite to preach in different churches. 2 to 3 times in 1 week. Daming bukas sa pintuan, mga churches, mga ministry. Speak. Pangalawa, grabe po ang signs and wonders and miracles. Doon ang pumasok yung may nagsimba sa ating bisita natin. Sunday, ang waistline, 34. Nag-declare ako ng weight loss. Pagdating ng Tuesday, 28 na lang siya. Grabe mga healings, mga miracles na nangyari, nag-intensify because of favor. At pangatlo, ito po yung gusto ko i-share sa inyo, financial blessing. Would you believe me na kahit wala akong ginagawa, may nagme-message lang sa akin, makikipag-meet, magbibigay ng 30,000, minsan 50,000 sa akin. Wala akong ministry ginagawa, at least as in, nasa bahay lang ako. Isa ka, nanonood lang ako ng movie. Biglang, Pastor, pwede ka mag-meet? Bakit po? Eh, meron akong ibibigay sa'yo. Saan mo tayo mag-meet? Dahil dito, paglabas ko, biglang may abot na sobre, may third degree. Grabe yung blessing. Hindi ko hiningi yun. Hindi ko pinagpipray yun. Of course, masaya ako meron. Pero pag nasa iyo ang favor ni Lord, even the things you do not pray for, bibigay ni Lord. Okay? Tingnan nyo to. Ayun yung sabi ni Lord kay Solomon, moreover, I will give you what you have not asked for, both riches and honor. Kahit hindi mo hiningi, ibibigay ko sa iyo. Kaya sana mga kapatid, let's make it our goal to always live a life pleasing to God. Basahin niyo to, grabe to. Kilain niyo na to. When the Lord your God brings you into the land, sa promised land, He swore to your fathers to give. Paano na-describe ang promised land? I will bring to give you with large, with large, flourishing cities you did not build. Pagpasok nila, may mga city na naka-ready. Hindi sila ang nag-build. Pangalawa, houses filled with all kinds of good things you did not provide. Pumunta kayo sa bahay namin, promise, pati sa bahay namin, bigay lang. Bigay lang yun. Yung mga sapatos ko, ilang pairs man yun, 20, 25 pairs na siguro, iba, pinamili ko na nga eh. Karamihan nun, bigay. Ito lang, bill ko. Yung makapabango, sabi ko, parang 15 cents yan tayo, mabigay-bigay. You did not provide, I did not provide for those things. Para ako, pastor, na pag binili ko yun, pag ibibigay ko na sarili ko, dahil materialistic na ako. Alam ko pa ninyo, kaya ko, pag kayo tumalo sa bahay, kaya kong ituro sa inyo lahat, halos mga kabagay na binigay na sa amin. We did not provide for it. Saan ba na gano'n? Kasi pastor, tinuturuan tayo maging tanglad. Hindi po. Tinuturuan ko kayo na i-seek ang favor ni Lord. Okay, ito pa.
Wells you did not dig. Noong unang panahon, ang balon ay sobrang tinding commodity niya kung meron ka. Okay? At sabi dito, vineyards and olive groves you did not plant. Para ang Israel walang maipagyaman. Okay, Lord. Kaya pumunta kayo sa bahay, wala akong ibang mamayabang, so by the grace of God. Mismo yung bahay namin, wala sa plano yun. Sinama lang si Ate May, nung isang realtor na kakilala, real estate agent na kakilala niya, tignan mo ka itong property nito, baka may buyer ka, pagpunta, inagustuhan niya, ito may nakakuha. Okay? Kami nakakuha. Nakakuha ninyo, minsan uuwi si Ate May, may dalang bagong nasakyan. Talaga niya yung Civic, Honda Civic namin na silver. Sabi yan. Diba? Yung favor ni Lord sa kanya. Tapos mamaya, ayun, buy and sell na ibang klase si Lord. Bago po ako na hospital, or nang na-hospital na ako, pabalik-balik kami sa pag-ibig. Sabi ko, bakit ba kaya? Lagi ako sinasama niya kami sa pag-ibig. Pag-ibig ba? Ama, tingnan nyo mako-confine na ako sa hospital, o na-confine na yata ako sa hospital, nakakuha siya 2 condo. Yung condo na yun, may tenants. Kung magkano yung monthly amortization, yun yung binabayad ng tenants. So may 2 condo kami na wala kaming binabayad halos. Di ba? Pag kinuha na kami ni Lord, may papamana kami sa mga anak namin. May bahay na kami, may 2 condo. Grabe si Lord. Di ba pwede pala yung magkaroon ng condo, wala kang pambayad ng monthly? Ano tawag doon? Favor. Wala pa ka natin si Lord. Hallelujah. I'm out. Hindi na ako ba? Hindi ba lang isaksak? Honestly, alam ko yung difference of favor. Tawagan po natin. Kaya si Jesus, hindi ba kayo nagtataka? Si Jesus, sobrang powerful ng prayers niya. Pag siya nagkumanda ng demonyo, sobrang tindi, umaalis agad. Kasi ano sabi ni Jesus, sabi niya, I always live to please Him who sent me. Nagbubuhay ako para i-please si Father. If that is the goal of your life, to please the Lord, then huwag ka lang magulat pag ang favor ay darating sa buhay mo. Sila Martin, Jubilesky, grabe favor din nila sa buhay nila. Pero nandun ako, nakita ko first hand, yung mga struggles nila doon. Yung mga trials na pinagdaanan nila. Pero bakit nalang nagbindi ang favor ni Lord? I think it's not just hard work. Kasi for a long time, yung church ng Nagperlan, yung ginagawa sa balutan nila. Binuksan nila para doon gawin ang worship service. So the Lord gave them favor. Isipin nyo, mga nakakonect sa kanila, mga born-again Christian din. Grabe yun. Di ba? Parang at least menos na sa sakit ng ulo kasi alam mo mananampalataya eh. Okay? So, ayan. So, who wants the favor of God? Sure? Okay. So, number 5. Ano bang isang... Ayan. Connecting. Promotion. Breakthrough looks like promotion. Ay, basahin mo natin ito. Ecclesiastes. Ganda nito. To the man who pleases God, God gives wisdom, knowledge, and happiness. But to the sinner, He gives the task of gathering and storing up wealth to hand it over to the one who pleases God. Grabe! Grabe si Lord! Ang trabaho mo lang is to always please God. And God can, alam mo yun, maghahanap siya ng isang tao na, alam mo yun, hindi mananampalataya, tao na, alam mo yun, sige, kayod ka na kayod. Ano ka lang, akin na, bibigay ko sa anak ko. Parang it seems unfair, di ba? Pero yan ang nagagawa ng favor ni Lord. So sabihin mo lang, Lord, gusto ko magiging niya, Lord. Okay, next. Ito na, promotion. So, breakthrough also looks like promotion. Hindi lang siya favor, kung hindi yung breakthrough na hinihingi natin kay Lord also comes in the form of promotion. Okay? So,
Paano dumarating ang promotion? Well, sa Bible, karamihan po ng promotion sa Bible almost always comes when they pass a test. A difficult test. Nakuha niyo? Si Joseph naging second highest in Egypt, next only to Pharaoh when Joseph passed the test. Kung hindi niya na-pass yun, kahit mag-tithes pa siya, kahit mag-pray and fasting pa siya, kahit anong gawin niya, kung hindi niya naipasa yung testing of his character, hindi niya matatanggap yung promotion na yun. Tawa natin, si Daniel, ano naging position ni Daniel sa Babylon? Third highest. Kasi nung panahon na yun, dalawa ang nag-rule sa Babylon. So third highest si Daniel. Ano naging testing niya? Di ba yung idol ni Nebuchadnezzar? Hindi niya sinamba yun. Nakapasa siya. You want promotion? Baka may testing sa buhay mo, kailangan mo na lang magipasa. Siguro may taong nakakainis, di ba? Or taong kailangan mo patawarin, may ito po. Kaya pumunta sa church na babae, nagpa-pray ng inner healing. Sugat-sugat po talaga siya. Itong babae na ito, 9 years old na-rape siya, 9 years old. 12 years old, na-rape po siya. Nakwento ko na ito, sandang beses na. Tapos 16 or 17 years old, pumunta ng Japan para magtrabaho kasi nabugis siya ng boyfriend niya nung 16 siya, o 17 pumunta ng abroad sa Japan. Nag-gang-rape ng Yakuza. 10. So pagbalik sa Pilipinas, galit siya sa mga lalaki. Lahat ng lalaki masamang tao. Lahat ng lalaki manluloko. Pero hindi siya makaangat-angat. Okay? Sabi niya, Pastor, parang, kumbaga parang, nag-serve naman ako sa church as usher, pero parang hindi mag-shoot up, hindi umangat-angat yung buhay ko. Parang nandun lang lagi sa baba. Kaya nakakaralit ba dito? Napagdaan niyo ba yun? Parang nandun lang. Pero nag-serve siya sa church. Sabi ko, alam mo kapatid, kasi hindi option ang forgiveness. Kinakailangan yun eh. So nagpatawad siya. By the way, nasa real estate siya. So sabi niya, hindi ako makalampas-lampas dito. Ang tawag natin doon sa inner healing, para siya may glass ceiling. Invisible ceiling na hanggang doon ka lang. Parang may tinatamaan ako na invisible, tapos hanggang doon lang, pababa na lang ako. Ang nabibenta niya na property in 1 year, parang 2, 3, 4 marami na. 4 na property in 1 year. So pray kami. Sabi ko, sige, pray natin yung promotion mo from the Lord. Pray mo muna yung unforgiveness. Aangat ka. Sabi ko, pag nagpatawad ka kay Lord, tignan mo yung buhay mo. Talagang tataas ka kay Lord. Cut the story short, nagpatawad siya. November. January, nagkita kami sa blessing ng isang salon ba na basta, parang salon. Ilang buwan yun? November to January. November, 2 months, nakapitong benta na siya. Boom! Yung glass ceiling na break niya, yung promotion sa finances. Meron pang isang pamilya, pinag-train namin ni Ate Nun. Ano ba yun? Kakwento ko naman, Pastor, ginagawa kami. Kinakain namin ng anak ko, isang laki nilang. Pag yung laki niya, itlog ba? Bonus na lang yun. Sobrang hirap nila. Nagpatawad sa mga kamag-anak na nanloko sa kanila. Nakuha ng mga kamag-anak yung property nila. Ancestral home nila. Nakuha ng kamag-anak. Nagpatawad. After 1 year, nagkita kami. Pinakain kami sa White Wings dyan sa may SM Sukat. Ng libre. 1 year, may 2 million na sa pangko. 2 million. May brand new na sasakyan. At yung kanyang pinagtatrabahuhan na travel agency kung saan nagbubukang siya ng mga ticket ay mga biyahe. Sa sobrang lakas ng sales niya, ginawa siyang part owner kung may-ari. 1 year. Who wants promotion? Ipasa mo yung test mo, kapatid. So my question is, ano yung test mo? Diba? Kasi kung meron kang dapat i-promote na test, hindi makukuha sa bigay-bigayan. Ano yung susuhulan mo si Lord para ma-accept ka sa test mo? Nakuha natin? Siguro financially, meron.
principle yan eh. Babalik sa yung finances mo. Pero aside from finances, yung ibang area. Nakuha po ba natin? So, ang breakthrough, pag inisip mo sa totoo lang, holistic. Hindi pala siya material lang. Okay? So, promotion. Joseph was sold as a slave by his brothers. David had the opportunity to kill King Saul. Ilang beses. Daniel refused to worship the golden statue. And nung silang tatlo, naipasa nila, promotion came. Hindi mo siya katabi, malapit ang promotion mo. Wala, lapit na tayo matapos. Next, success and open doors. Sa ibang mga tao, ang breakthrough ay anong itsura niya? Mukha siyang success. Mukha siyang open door. Hindi ba kayo na kayo makakilala kayo, I'm sure about this. May kilala kayong taong sobrang galing, pero parang lahat ng pintuan sarado sa kanya. Right? Hindi makakuha ng magandang trabaho, magaling sa negosyo, nag-aaral ng mga business principles, pero lahat ng business hindi nagsasucceed, parang walang door. Kasi, alam mo yun, dito po papasok yung skill and hard work. Yes, may favor si Lord, pero may mga blessing na dumarating, may mga breakthrough na dumarating through skill and hard work. Si Marvin and Leslie, si Leslie umakit sa DTI. Ang daming trainings doon. Kaya minsan yung mga activity na asan na si Leslie, may training po, pastor. Pero tignan nyo, nung in-increase niya yung skill niya, yung business, umangat din. Okay? Pakibasa po yung dalawang verses. Tandaan nyo yan. 1, 2, 3, go. Wow, grabe. Next. Good. Emphasis, skill. Hindi pala tayo exempted na maging skillful, kapatid. Alam niyo po, sa June, 27 years na ako pastor. Pero I still try to improve myself. Okay? May kakwentuhan ako kanina. Hindi ako magaling sa counseling. I can counsel people, pero hindi ako magaling. Ginawa ko, naka-enroll ako ngayon sa counseling module sa Asian Theological Seminary. May counseling module sila, nag-enroll ako para yung skills ko as a counselor, as a person who gives counsel to people, ma-improve. Amen mo ba? Pero sa totoo lang, yung church natin, dinadayo na tayo for counseling and inner healing. Tama po ba? Ako po, ang primary gift ko is teaching. Pero ngayon, may mga hinuhulugan ng mga libro na binili ko, actually, nasa mga, ito po, ang mga libro ko na binili ko ngayon, nasa mga 200,000 pesos na. Mga nasa more than $3,000. Hinuhulugan ko hanggang December. Bakit? Pastor ako eh. If I want to improve my craft as a pastor, yan ang aking calling in life, hindi mo sa career, pero ito yung calling ko, kailangan hindi ako maging pastor na manok. Pag nagturo ako out of context, di ba? Gagamitin mo kunyari, God loves a cheerful giver, gagamitin mo sa tithing, pero ang context nun, hindi naman tithing. Ang context nun is providing help and support. Di ba? Alam niyo, parang ayoko maging ganun, pastor, Panginoon. Aral. Kaya sinasabi ko sa inyo, like kunyari, when I preach every Sunday, 7 times ko lang pinractice yun. Itong PowerPoint na to, siguro 20 times ko lang i-review. Bakit ayoko maging pastor na mapuno? I want to sharpen my edge. Tama ba ninyo? Kaya ang tanong ko, natutunan ba kayo pag ako nagtuturo? Itong materials na to, bago lang to. Wala akong libro na kinonsult dito. Pero tingin ko naman malinaw. Di ba? Grace ni Lord. Pero yung grace ni Lord sa'yo, puhunan mo yun. Yung pagpapalago nun, yun yung hard work. Tama po ba? Sabi ko naman, grabe, kung hinuhulugan ko mga libro, hindi ko hinuhulugan, parang yan, pwede kami mag-Hong Kong Avenue. Pwede kami mag-Japan. Kaya pastor ko eh. I want to improve. Ako po ba natin? So, ang skill ba, pwede ba akong maging skillful para sa inyo?
Natikman ko yung ensaymada nila Kuya Tony, grabe sarap. Kahit pinakawatan ng kaya ito, nakagawa ko parang sa iyo naman. Tinatanggal ko may papel. Sobrang sarap pati papel kinain. Pero umabot ko sa ganung level overnight. Hindi. Yung kila Marvin, yung kanilang mga biskot, yung mga, sabi ko nga kanina, yung mga malaki ko, yung kanilang mga bulok, yung isang klase ko doon, yung biskot. Kaya wala na ako na, asa ko ano, ito ako na yun. Ano yun? Ano yung bulok? Diba? Ano yun? Masarap eh. Pero I'm sure na sa unang ayos nila nun, hindi pa yun. Ilang beses yun. Make yourself skillful. Pangit ang Kristiyano yung balok. Tapos mag-expect ka lang breakthrough. Kapag ba natin? Ito na. Keep on learning to boost your earnings. Diba? Grabe yan. Alam niyo po ba ngayon, ito promise, hindi ko na alam kung reward to, o favor ito, o kung skill ito, basta ganito po. Dumating ako sa Las Piñas, 13 years ako walang allowance. Pero God always provided. Okay? Naalala ko nga, meron pa tayong isang elder dati, ang kawa sa akin financially. Sabi niya, Pastor, huwag ka mag-alala. Meron ka ba lisensya magkasal? Meron po. Hahanapan kita lang mga ikakasal mo. Hinanapan ako. Siguro may kinasal ako yata, 3 siya nag-refer. At ito yung sinasabi kong skill. Or ano, may kinasal ako, anak ni, sabihin ko na si Tito Junwani. Kinasal ko yung anak niya, si babae, si Elise. Yung kinasal ko yung anak niya, may isang ninong sobrang na-bless. Sabi niya, ganda naman itong service, ang ganda naman yung message. Nung sabi niya, kinontak ako, Pastor, ikakasal niyo na lang ako from the US, pwede ba ikaw rin naman kasal? Hindi ko takot. Taga San Pablo yun, yung mayaman sa San Pablo. Promise po, yung kanyang isang building, nandun lang po yung mga trophy niya sa karera ng kabayo. Yung isang building niya, malaki pa dito sa buong church natin. Baka doble o triple itong church natin. Nandun ako, kinasal ko yung anak niya, natuwa siya. Oo, salamat. Nandun yung kapatid niya. Nakalinig din yung kapatid yung service. Hindi kapatid niya, nagpakasal sa akin. 3. So, well, anyways, in-improve ko sa sarili ko. Sabi ko, Lord, pinakailangan ko na i-minister, mag-bless yung tao. Of course, anointing yun. And of course, I need to prepare. I must do my part. Tumating po yung time. Hindi po, I'm not kidding you. Nagsimula, kunyari mag-preach ako, bibigay ng love gift ng church, 30,000 na. Sabi ko, Lord, sabi ko, malaki na to. Hindi ko po si Lord doon. Magtuturo ako ng isang Bible study, love gift sa Bible study, 45-minute Bible study, 50,000. 45 minutes. Grabe si Lord. I'm not bragging to you yung accomplishment ko kung hindi yung ginagawa ni Lord. Nagdumating kami sa Las Piñas, halos walang wala. Yung sala set namin, pangyarang balipas Triram, yung kanya karakter na sala set. Eh, doon na kami, sinuli na namin sa kanya. Ito pa matindi, hindi huminto si Lord sa 50,000 na love gift. Ngayon, nakakalove gift ako, isang preaching, 70,000. 70,000 isang preaching. Isang Bible study, 70,000. At hindi huminto si Lord sa 70. Umabot ng 6 digits. Grabe. Hindi ba breakthrough yun? Hindi na breakthrough yun? Eh, hindi naman ako Chingitan na magaling, hindi naman ako parang Francisco, hindi naman ako Robert Kiyosaki na makaalam yun, makamalulupin. Pero grabe lang yung grace ni Lord na dumating kami walang wala. Pero ngayon, sabi ko nga, may bahay na, may dalawang mundo, grace ni Lord. Piso, may pinakasal pa si Pili sa akin, Pastor Allen, pwede mo pa ako siya ngayon, sige po saan, palayong Batangas. Sige, kakasal ko po yan, ako na bahala, kain na kayo. Pero yung tahan ko, di-favor na lang kay PH kasi hindi na siya makakabal ko, may sakit. Kinasal ko yung couple. Ganda naman po ng service, God bless you. Sabi ko pa, paano yung gasolina namin pa uwi?
Nagtutulak ang kotse namin pa uwi. Kaya dahil sa service, alam niyo, may pinag si Lord, yung isang ninang, tumakbo. Tumatakbo yung ninang, pauwi na kami ni Ate May, nagkabot ng 30,000. Ninang. Hindi yung tao kinasal. Kaya ako di ako nag-worry. Subok ko na eh. God knows your needs. And God can touch someone and inform that someone, yung anak ko kailangan tulungan. Ilang beses yun. May kinasal pa ako dito sa Paranaque, sa Sukat. Di syempre, nagbigay yung kinasal ko. Aba, nung paalis na ako, pati yung parents, sinahabol ako. Sabi, Pastor, thank you so much for such a wonderful wedding. Because yung binigay ng magulang, mas malaki pa sa binigay yung kinasal ko. Grabe lang siguro. Ganito po don't get me wrong. We don't do it for money. Kung gusto nyo magpakasal, kahit wala kayong emot, okay lang. Hindi naman si Ate May. Kasama na ako. It's not about being materialistic. I'm just telling you, kasi lahat sila okay lang sila mag-click kasi entrepreneur sila eh. Ang pastor ba, hindi na pwedeng magkwento ng mga ganyan bagay? Diba? Isa iisip natin, pag ang pastor nagkukwento ng mga ganyan bagay, pastor, dapat hindi ikaw nagkukwento yan. Pero hindi. Dapat kami pa nga ang exemplary model. Hindi po ba? Nag-preach kami, God is good. Dapat makita yung goodness niya sa buhay namin. Ako nag-preach ako, God is good, tapos wasak-wasak yung sapatos ko, umalang na. Di ba? Hindi po pwede, kailangan makita ninyo. Kaya sabi ko po, 3 years ago, 4 years ago, dapat nagkaroon na tayo ng breakthrough conference. Naghihintay na lang ako kay Lord ng mga personal testimony ko. Na pag tinuro ko ito, hindi ito theory. Totoo ito sa buhay namin. Hopefully, June or July, makakuha na ulit kami ng pangatong sasakyan namin. Samantalang dati, Sunday, bit-bit ko gitara, bit-bit ko si Han, walang tricycle, lalakad kami ng pamilya hanggang sa church. Iba lang si Lord. Kanino ka makakapit? Ako natin? So, eto matindi. Well, from get rich quick schemes quickly disappears. Pinost ito na ito Remando recently. Okay? Well, from hard work grows over time. Okay? So, be skillful. Galingan mo, bawal nga ang mediocre. And last, ito na po yung last. Ito na kayo? O, diba? Iba-iba ng dynamics yung breakthrough. Iba-iba siya ng mukha. Pero lahat siya, blessing ni Lord, lahat siya breakthrough. Okay? Is what we call increase. Ayun yung sinare ni Kuya Tony that I think I don't need to elaborate anymore. Pinagkatiwalaan ka ng maliit. Ano pinagkatiwala sa akin ni Lord? Binigyan kita ng gift of teaching. Okay, Lord, pag-ibig na ito gift of teaching na to. So I can say, kung ano yung pagiging teacher ko ngayon is far than where I was 10 years ago. Malayo-malayo na yung magiging teacher ko at pastor ko. Eh kung kunyari nung mataba ako, medyo magulo pa ako ng preach, eh magbibili na ng 70,000 sila. Dalang bakit, pastor, kung hindi nagpa-Bible study, wala akong sakit ng ulo, di nagtulog ko, sumakit ulo ko. Nalito ako, pastor. Don't you expect na bigyan ka ng 70,000? 50,000? Ako natin, hindi ko kino-consumerize ang anointing. Okay? Huwag niyong, don't misunderstand me. Tama ko ba natin? Kaya, hirap na hirap din ako magturo ng ganito. Baka sabihin, unang-una, yabang ng pastor na yan. Yabang ng pastor. Or pangalawa, parang, pastor, ang materialistic mo naman. Eh, sabi ko kasi hindi ko kapi ng pray. Hindi ko kahindi. Eh, bibigyan lang ako eh. Ano gagawin ko? Eh, pastor, bigyan mo sa amin. Actually, may mga pinamigay na ako 4 pairs of shoes. Dalawa pa. Actually, yung mabang ko kasi, dalawa na lang yung lalaki. Sa kanila, nagpupunta. Okay? So, 7 manifestations of breakthrough. Breakthroughs come in the form of answered prayers, through supplication, reward, through obedience, harvest, through sowing, favor, through pleasing God, promotion, through passing tests,
Success and open doors through skills and hard work. And finally, it comes in the form of increase through proper stewardship. Malinaw mo ba? Diba? Iba-iba ang mukha ng breakthrough, pero lahat, nakikita natin, blessing itong lahat ng ito. Blessing yan eh. Okay? So, dito po ako magtatapos. Ito po yung mindset ko, kaya hindi ako natakot mag-pastor. Money is just a resource. God is the true source. Kaya hindi ako takot mag-pastor mo eh. Akala nitong source, 13 years ako walang allowance dito sa church, pero grabe yung blessing ni Lord sa amin. Diba? So, doon pinakita na hindi si SBLP ang source ko. Ang source ko, si Lord. At promise ito po, alam niyo yung mga nagbibigyan ng 50, 70, 100K? Lahat hindi taga-CSB. Walang, mas pagkaba ito ako bakit? Hindi yun yung kwento. Walang taga-CSB. It came from churches na hindi pa ako nakakapag-preach from Favor Church. Nakakapag-preach na ako ng Favor Church? Hindi pa. Pero may taga-Favor na bigay sa akin ng 100,000. Dahil ako sa taga-Victory, nagbili ng 50. Hindi pa ako nakakapag-preach sa Victory. So hard work ba yun? Hindi. Reward ba yun? Hindi. Fame. Hallelujah. Dito po ako magtatapos sa mga maiksing testimony. Okay na ba sa yung testimony? Ito po yung buhay ko since naging pastor ako. Sabi ko kasi yung hard work. So ito yung naging hard work ko. Nag-start ako magpastor 1999 sa CSBQC. Dalawa po ang role ko. Worship pastor and youth pastor ako. Okay? Hindi ko alam kung ilang years ako sa CSBQC, pero yung unang anak, binamonan, doon ako inassign. 10 a.m. ako doon, 10 a.m. to 12. Pero sa hapon, nagsisimula ang CSB Taytay noon, nung nagsisimula, at wala na sila doon sa Anjimon Building, ako pumupunta doon para alagaan ang CSB Taytay. So hindi ko alam kung isang taon din ako sa CSB Taytay. Sunday yan, dalawang church. Okay? Tapos doon, nasa Las Piñas na ako, 10 a.m. to 12. Las Marinas Cavite naman nagbukas. Yung dating kay Pastor Ricky. Okay? Si ate may buntis 7 months. Pumupunta kami every Thursday para mag-Bible study. Jeep lang kami nung nag-jeep at tricycle. 7 months buntis. Matatapos kami mga 9 p.m. Makakauwi kami 11 commute lang kami. Ako pinagpala ng isang asawa na hindi pa ang isang ministry. Pagdating sa paglilingkod kay Lord, all out. Kaya kung kayo single pa, maghanap kayo ng mapapangasawa na all out kay Lord. Okay? So, that's na, mga 3 years ako doon. Yan ang service namin, 3 p.m. to 5 p.m. 3 taon yan. So, yung ibang mga pastor, nagpapahinga na, hindi pa kami sa Dasma. Ayan. Tapos, nung nagka-pastor na ang Dasma, hindi ko yalit sila, di ba? Tinulungan mo kayo eh. So, di pa naman, nag-start kayo lipa. Sa mga taglipa, saan dito? Yan. Mga 6 years din yata ako sa lipa. Biyahe naman nun, sa kalahating oras. Dasma, gano'n din, sa kalahating oras. Wala pa rin kami coaching nun. Nagko-commute lang kami. Sakay kami ang gano'n, tapos bus ang lipa, tapos tricycle. Okay. 4 to 6 p.m. Tama ba? Tapos naalala ko, may binuksan kami outreach church sa Tipakan. Ayun, kasama sila Kuya Cesar, di ba? Mga, ay, bakit ba kayo sa Tipakan mo? Yung gano'n ako. Bakit meron din yata eh. Di ba yung kay Andrew? Di ba kay Captain Joe? O yun. Okay, pero every Wednesday, dumarating ako doon alas 12, pag-lunch lang ako hanggang 1, pero 1 to 5, limang Bible study. Sunod-sunod. Kasi malayo pa, so yun na-maximize ko. Tapos pagdating na, so in other words, ganyan ang buhay ko bilang pastor. Halos laging dalawang church. Kaya ang gift ko talaga is pastoring. Hindi ako evangelist, hindi ako missionary, pastor talaga ako, nag-aalaga ng church. Ito pa, hindi nyo alam, pati sa Malolos, nag-pastor ako. Si SB Malolos na nagpapasimula. Day 1 year kong hinawakan yun. So from south to north. Okay? So, mga siguro may isang taon din, baka may higit. Okay, tapos ay nag-Garland, para yun na palayo. Ang nag-Garland, mga ilan, pastor ilan, 6 years yata, eh, no?
6 years, at naalala ko, dun na, nalayuan na ako, at naghinyan na ako kay Lord. Sabi ko, Lord, tumatanda na ako, napapagod din po ako. Sabi ko, Lord, baka naman pwedeng makipag-deal. Sana naman, Lord, financial kasi hindi namin kaya. Sabi ko kasi inyo, kung may nagbibigay naman ng mga 170, 50, hindi regular yun. Okay, hindi siya regular Bible study na gano'n. Pag na-invite na ako, may gano'n. Pero hindi naman lagi. O sabi ko, Lord, hindi ko kaya pag-vacationin sa abroad yung pamilya ko. O sabi ko, Lord, ang prayer ko, Lord, every year, pag-vacationin mo naman kami ng abroad. Sabi ko, Lord, kasi napabago din ako, parang R&R, Lord, with my family. Ganun lang. Okay? Tapos so, nagkaroon pa tayo ng Santa Cruz lang muna. Yan yung pinakamalayo ko. Parang 3 hours yata. Simula na Piñas eh. Sa inyo, 2.5. Sa kanila, 3 hours. Okay? So, pagod na pagod. Minsan, linggo, alas 12 na ng gabi. Kakarating lang namin sa bahay. Di ba? Minsan, 11 o'clock, 11:30 p.m. Kung gano'n ko kahaba ng pastor, gano'n. Okay? So, kaya naubos ko lang agad yung buhok ko. Sobrang pagod. So, naging ako, Lord, nakakapagod naman din physically ang ministry. Lord, bless mo naman kami, family vacation. Like, kailan nagsimula ang Nagkarlan? 2014? 2014 nagsimula ang Nagkarlan. 2015 nagsimula ang bakasyon namin. Sinasagot kami ng isang tao. Ayan, Hong Kong, Ocean Park kami, Ito si Ana, late pa ni Ana, oh. Si Ana yung dalaga na. Okay? Kaya pa ako kumakanta kasama yung Disney, libre yan. Tapos, 2018, Shanghai, sumagot na naman. Sabi ko, Lord, simple yung panalangin. Hindi ko talaga sineryoso prayer, Lord. Parang bukang hininga lang na, Lord, pabakasyon naman, nakakabali din naman yung Disney. Okay? So, yan, 2018, 2019, Singapore and Malaysia. Pero bukod dyan sa family vacation at Singapore, parang siguro 12 times na yan ako nakapunta. Singapore. Okay? So, yan, Singapore, Malaysia, 2019, Kuala Lumpur, 2023, kasi nag-COVID, di ba? Nag-pandemic. Kaya yung makapanahon na yun, nawala. Tapos, sunod kasi kita. 2023, dalawa yan. 21 year, nakakuala ng Osaka, Kyoto. May sumagot din. Lahat yan yung sumasagot. Hindi naman lahat, siyempre, sa pagkain sa ko. Tsaka siyempre yung shopping namin. Okay? Pero di ba ang galing lang ni Lord? Di ba? Yan, wala ako yan kasi nasa hospital na ako, pero kasama ako siya ng bilo. Nakakonfine na ako yan for treatment ko sa leukemia, aking chemo. Pero 2025, balik ulit kami. Dumami pa. Osaka, Kyoto, Narain, Nagoya. Grabe si Lord, di ba? At ngayong April, kami nila please, pupunta lang Hong Kong. Mga overseer. Tapos, sa October, pupunta naman ng family namin sa Danan. Ganda di ba? Si Atty. pupunta dito na doon. Gusto balikan eh. Sa Vietnam, Danan, ganda doon eh, di ba? Tapos next year naman is Australia. Alam ko kung meron dyan. In fact, ito po, dito ako magtatapos. Ito po unang Japan namin, October, kunyari, Monday, aalis na kami, ang pocket money ko pa lang, 30,000. Eh, pag aalis kami, ang total ni Ate sa akin, lahat ng food namin, ako may sagot. Eh, ilang kami, di ba? 30,000 divided by 5. 6K, 8 days kami. Eh, di parang, di ba? Parang example lang. Sabi ko, Lord, biglang mamaya, nag-message sa akin, Pastor, pwede ka ba mag-preach dito sa church? Tungkol saan po? Prophetic. Eh, libre naman po schedule ko. Punta ko sa church nila, speak ako ng prophetic. Alam niyo yung per church, yung bigyan ng lobby, na 20,000. Bibigyan na. From 30, naging 50. Hindi lang yun. May isang tao na member ng church, absent. Pero nagpapabigay daw sa akin ng 30,000. Hindi siya nandun, hindi niya ako narinig mag-preach, pero may pinakabot. So, in one day, yung 30 ko, nagdagdagan ng 50. One day, flight namin, may ipinako. Pero ni Lord, kaya naman kapatid. Sa lahat na hindi dapat natin talaga siniseryoso problemahin, pera. Dapat, that should be the list of our worries. Kasi kung kaluluwa mo ka sa name ni Lord, pera pa hindi niya ibigay. Eh, bugtong nga yung anak, binigay niya para sa iyo eh. Di ba? Ano ba kaya yan?
promotion na, breakthrough, di ba? Financial blessing. So I encourage you, kaya sabi ko po, ako po ay not preaching or teaching out of theory. Naging totoo ito sa buhay ko. At ang covenant ko naman, hindi naman covenant, ang sinasabi ko naman ngayon, Lord, ibatikin mo sa akin na pag ako nag-minister, lang-gift naman 7 digits. Yan ang challenge ko kay Lord. Naka 6 digits na ako eh. Naranasan ko na ilang beses na yung nag-ENG na 100K sa akin. At hindi lang yun. Pinakamalaki is 300. Kung sa pagpasko, baka naninegosyo mo din ang church. Ngayon na ako nakanilig ng ganyan, umabot ng 300. Di ba? Tama ba? Sabi ko lang, pwede na ako magtulong ng breakthrough. Pwede na. At sana sa susunod na batch namin ng breakthrough content, sana nasa ko na yung 7 digits. Pero kung hindi man, God is still good. Okay, kayo kayo lahat. Thank you, Lord. Woo! Hallelujah. Actually, in-import ko sa mga dati in-import ako sa taga-CSBQC ng travel. Tapos nagkaroon sila ng free travel. Sino may gusto nun? Free travel. Alam niyo bakit? Kasi travels create memories with your family. Iba po talaga ang bonding pag nagta-travel. Kaya yan talaga ang request ko kay Lord. So, gusto niyo doon? Sige, kaso ng kamay niyo, i-part sa inyo. Hallelujah. Lord, right now, I declare, Lord, specifically yung impartation dito sa, Lord, yung favorable travel, Lord, na may sasagot ng airfare, may sasagot ng board and lodging, may sasagot ng pasyal, Panginoon, Lord, with tour. Lord, I declare what you have given me, silver and gold I do not have, but what I have, I impart. I give to the people, so I declare, Lord, do it again. Do it again, Lord, na yung mga nag-deserve ang travel abroad, Lord, hindi yung nakatawalan nila ang barometer, Lord, na Lord, you can make a way for them. So receive it right now in the name of Jesus. And I also declare, Lord, lahat ng kaya kong ma-impart sa kanila na pwedeng ma-impart, Lord, I release everything. Everything that I can release to them, I impart to them, Lord. Lord, hindi mo ito yung conference na tumba-tumba kami, na Lord, umiiyak, naghahatulgulan, but in the spiritual realm, you are doing something. In the spiritual realm, you are breaking glass ceilings, O Lord. May mga glass ceiling kang binibreak, so we can go higher. We can go higher, O Lord. And whatever is up in heaven can come down to earth and be received without hindrance. So Lord, lahat ng pwedeng matanggap, lahat ng pwedeng ma-impart, Lord, ini-impart ko sa kanila, Panginoon, favor, blessings, Lord, kahit yung reward na rin, Panginoon, hayaan mo na walang pa-delay, Lord God. Walang pa-delay in Jesus' name. Walang manakaw in Jesus' name. Kung hindi lahat ng ito, matatanggap ng aming mga kamay. At Lord, darating yung time na Lord, sobrang blessed kami that our life will be a testimony to those who do not believe in you. Makikita nila na hindi pinapabayaan ng tunay na Diyos ang mga anak niya na tunay na nagmamahal sa Kanya. And because of this testimony, marami ang makakakilala sa iyo, Panginoon. Lord, hindi kami nag-breakthrough conference para maging materialistic. But Lord, to really have a greater revelation na ikaw ang mabuting Ama. At kung mabuting Ama ka, hindi mo papabayaan na maging beggars and paupers ang iyong mga anak. Hindi mo kami papabayaan, Lord, that the righteous will beg for bread. That the righteous will go hungry, Lord God. In Jesus' name. In Jesus' name. I want you to pray for the person beside you right now. Pag-pray mo lang siya. Lord, lahat ng breakthrough na kailang pinag-pray, I declare no delays, Lord. No delays in the name of Jesus. No delays in the name of Jesus. No delays. And I want you to declare right now, Lord, open heaven, Lord. Open heavens for my brother and my sister. Lord, kung minsan feeling namin sarado ang kalangitan, buksan mo, Lord, ang kalangitan para sa aming mga kapatid. Buksan mo ang kalangitan, Panginoon. And let the angels of God
Lord, ascending and descending down the ladder. Lord, let our lives become Bethel. Let our lives be your house, Lord, the house of God. Kung saan yung mga prayers namin dinadala ng mga angel mo sa heaven, at kung saan yung mga angel sinututusan mo para dalhin yung mga sagot sa aming mga panalangin. Meron po ako dito nakikita parang sa vision, ang liit-liit mo lang, and there's this very, very big door, parang 20 times yung size mo. Pero binigyan ka ni Lord ng key so that even that so huge door, dahil nasa iyo yung susi na binigay ni Lord, you can open that big door. I want to claim it right now. Yung sa vision, maliit lang tayo. Maliit lang. Yung door was probably 30, 40 feet high. But because you have a key from the Lord, binigay niya sa kamay mo, you can open that door. You have the authority and the anointing to open that door. I don't know what that door will simplify for your life. Pero gamitin mo yung authority na binigay sa inyo, Jesus, to open that door. Pasukin mo yung pintuan na yan. And your breakthrough is there. Oh, parang may napapasok. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Kanina po, nakalimutan ko lang, siguro I will end with this vision. Ako nag-praise and worship tayo. Ano ba yung worship song natin? Nakita ko si Lord na ba nag-praise and worship tayo. Nag-praise ko. Victory, di ba? Habang kumakanta tayo ng victory, I saw the Lord naka-white si Lord, sumasayaw siya. Para siya naka-road. Tapos habang, ano yung Zephaniah 3:17, the Lord rejoices over you with singing. Di ba? So habang kumakanta tayo, nagsasayaw si Lord. Tapos habang gumagano yung road niya, singing over us and dancing over us, habang nawapasipas yung road niya, may mga nalalaglag na mga blessings. Okay, so Lord, we receive all those blessings as we worship you, Lord, as we give glory and honor to your name. Lord, you exalt over us. You rejoice over us with singing. And Lord, as you rejoice over us, Lord, all those heavenly gifts come falling down from heaven. Those heavenly gifts of healing, of promotion, of signs and wonders and miracles, those heavenly gifts of promotion, of increase, Lord God, 100-fold, 1,000-fold increase, Lord, lahat ng yun, nahuhulog as you exalt over us, Lord God. So thank you, Lord, for this wonderful day. Lord, dinabalik namin sa iyo pinakamataas na papuri, pinakamataas na pasasalamat, at lahat ng anak ng Diyos, ang sabi na, Amen. Alam mo, stay kayo yung mga speaker at gusto magpa-pray at hindi mo sila nagkamadali, magpa-pray din sa kanila. Pray ng impartation. Okay? God bless and thank you po for coming. May request na po ngayon for group photo. Okay? Okay, guys, everybody please proceed po sa harap. Ako nandito na daw po. Request daw. Ito na lang. Tapos yung mag-picture sa stage. Okay, guys. So, nakaupo na lang po. Tama ba? Nakaupo na lang. Nakaupo ba? Okay, sige po. Okay, may request for everyone. Ano tayo? Press. Find your happy place. Nakatayo na lang. Sino ang picture? Sino po sa mag-picture? Wala pa mga please. Okay, sino mag-picture? Yes, okay. Ay, okay, tayo na lang daw po. Tapos mag-press. Tayo muna tayo lahat. Mag-press po. So, pag tayo gitna. Yung mga nandito sa likod ng ulo, baka hindi ko kayo makita, lift
Lipat po kayo dito. Harap po kayo. Congrats naman po ako, friends. Pag-evacuate po itong gitna. Para po ano. Tapos, lipat po kayo dito sa harap. Yung iba po kayo dito po dito, oh. Yung mga nasa likod po, kayo po dito. Yung nasa likod po, hindi po kita. Punta po kayo dito sa harap. Ayan. Pasok po ko. Okay. Pwede daw, yung mga upuan dito sa harap, pupunta po kayo para naka-gano'n. Ganon. Yan. Kung may chair naman po, upo po kayo. Dito sa harap. Tapos, yung iba po, pwede naka-intel seat po. Hindi lang, pasensya na po, ayusin lang natin. Sige po, yan. Para makita naman po. Tapos po, yung mga nasa likod, kung gusto mo rin, pwede po kayo pumayo sa chair. Mas mataas na chair, okay? Yun po, pwede po yun. Yun, thank you, Lord. Okay. Hindi tayo. Ito. Para pagkabitan sa init. Tapos, Ate Abby, where are you? Kailangan natin ng isa pang phone na ayun, pagkita dito. Sige, dito muna kasi dito kasi tayo, okay? Okay, ready?